within us. Especially sa mga ng mga Kristohanon nga adunay pagtuo pagsalig dara sa tuwang Dios. Now we gotta explain, without further ado, I hope and pray that while the service is going on, the Word of God is being preached here in front. I hope and pray na dili na ta si kayo gawas. We would give all our focus, all our attention diriya sa pagwali sa pulong sa Dios, pagpaminaw, iinit. And sa walay langan pa, ako ang ginahangyo ang atong Pastor James, to give to us the Word of God. Let's give him a round of applause. Amen. Thank you for that. I am determined to live for the King. Wow. What a nice song. Determined to live for the King. So mga kaigsunan, I hope that everybody karon nga takna sa buntagon is determinado gyud nga magkinabuhi alang sa hari. And our King is King Jesus, mga kaigsunan. Amen. Your Bibles with me, and I am a little bit obsessed with 2 Corinthians, since we have talked about 2 Corinthians a few Sundays ago, and I would like to capture the 4th chapter of 2 Corinthians this morning, and mauna po ang ato ang paghisgutan, mga kaigsuunan. And this way, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ato gayud nga maganid ang pulong sa Dios. Walay verse nga atong malikayan, walay verse nga atong maskip, because we will really be talking about the Bible. Kay ang atong aim sa ato ang simbahan, mga kaigsunan, that we will become rooted in Scriptures, centered in Christ, and thus we will make difference. And by the grace of God, mga pinangga nga mga kaigsuunan, after every message that you are hearing from the Word of God, you will become more rooted in Scripture, mga kaigsuunan. Mahimutang more rooted sa Scripture. We know the Bible more, and we know Jesus more, and we can center our life to Jesus more para makahimo tag difference diri sa ato ang katilingban, sa ato ang palibot, mga pinangga nga mga kaigsunan. So your Bibles with me please in first seven verses in 2 Corinthians chapter 4. Palihog manindog tingtanan para paghatag og pagtagad and reverence sa pagbasa sa pulong sa atong buhi nga Dios. If you are there, kindly say aloud amen if you would. Amen. Amen. Follow me with your eyes, and I will be reading the scriptures for us this morning. The Bible says, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we what? Faint not. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants, for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in what? Earthen vessel. That the excellency of the power may
be of God and not of us. Let's pray. Father God, we are unworthy, unworthy, really unworthy sinner. But Lord, thank you. Because even you know everything about us, you still loved us and chose us to serve you. I pray, Lord, that this morning will be a morning of forgiveness, morning of restoration, morning of growth, morning where we will know you more and mas ma-follow ka na mo, Ginoo. And I pray, Lord, that the power of the Spirit will be upon us this morning. Let your servant preach the word, Lord, for your people's sake and for Jesus' sake. Salamat, Ginoo, sa pagtubag nini nga mga prayers in Jesus' precious name. Among gihangyo nga madawat ning tanan. Amen. Amen. Palihog manglingkod tang tanan. I would like to entitle the message this morning, mga kaigsunan, Unworthy Vessel. Unworthy Vessel. Previously in our book sa 2 Corinthians, mga kaigsunan, we learned a lot of things about the Apostle Paul. Previously in chapter 3 sa atong Bible, mga kaigsunan, we found that the Apostle Paul tried to explain to the people kung unsa ang iyang credibility as a preacher. And ang iyang credibility, mga kaigsunan, nga ma-prove nga siya tinuod nga magwawali ni Kristo is because of the changed lives of those people nga iyang giwalihan sa maayong balita. The evidence of the Apostle Paul of his apostleship is the lives of the people in Corinth. Kaya ang mga katawan sa Korinto, mga kaigsunan, these are people nga mga immoral people. People where they marry their own stepmother. People where they have temples before, where dito silang templo, mga kaigsunan, na ay mga temple prostitutes. Ato makita, mga kaigsunan, that when someone became immoral, ana nga panahon, ang ilang giingon, they were Corinthianized, meaning they were influenced by the Corinthian city. And nahimo silang na-Corinthianize, nahimong dautan, nahimong immoral nga mga tao. But these immoralities in this place, mga pinangga, nahinay-hinay o kabali. Why? Because of the light of the glorious gospel of Christ, niabot anang lugara through the preaching of the Apostle Paul. And Apostle Paul was arguing nga kamo nga mga katawhan ang akong pruweba nga tinuod ko nga apostle. Why? Kaya ang inyong kinabuhi nga bago. Because dito sa Corinth, ang mga tao, mga kaigsunan, daghan kayo at this time. Even the Apostle Paul was their preacher. At this time, mga pinangga nga mga kaigsunan, there are people, mga Judaizers, mga false prophet, nga na-infiltrate sa simbahan, o ila rin karon nga gi-question ang apostleship ni Paul. Kay nibiya man si Paul lagi diri sa Corinth. Kay ni padayon sa siyang mga missionary journey. Paglakaw niya, nainipuli nga mga tao, gidaot nila ang credibility ni Paul, ilang ginaingon nga si Paul dili tinuod nga apostle, si Paul fake, si Paul dili alagad sa Ginoo. But the Apostle Paul argued nga nganong moingon man mo nga fake, tanawa ang inyong kinabuhi. Are you changed? And they were changed. You see? And this church, mga kaigsunan, is full of gifts of the Holy Spirit, though they lack fruit of the Holy Spirit. But walay kulang ang ilang gift. In the church of Corinth, mga kaigsunan, you can find good preachers, good prophets, people are speaking in tongues at this time. You see?
Ato makita mga pinangga, even the Apostle Paul said, forbid not to speak in tongue in Corinth because people are speaking in tongues. And in the church of Corinth, mga kaigsunan, gi-instruct ni Paul nga dapat og na mag-speak in tongues, dapat puli-puli, unya dapat na mag-interpret. Why? Because the people in Corinth are full of gifts. There are gift of prophecy, gift of interpretation, gift of tongues, gift of knowledge, gift of healing. Kompleto sila ug ang ilang kinabuhi na change because of the message of the Apostle Paul. But how come they question the Apostle Paul? Muna nga ila karon nga gipakita ni Paul, tanawa inyong kinabuhi. Your life is the living testament of my apostleship. And after telling them the credibility of the Apostle Paul, ni proceed si Apostle Paul, mga kaigsuonan, pag-present sa ilaha, nga mauna nga bago mo, mauna nga na ay changes sa inyo because I am bringing to you the covenant, the gospel, which has greater glory than the old covenant. We have talked about that last Wednesday, prayer meeting, mga kaigsuonan. Nga ang mensahe dahil sa New Testament, mga pinangga, is not of punishment, not of judgment, not of fear. Dapat ang mga tao, mga believers of the New Testament, wala na'y kahadlok sa ilang mga kasing-kasing nga maimpirno sila. Wala na'y kahadlok sa ilang mga kasing-kasing nga masilutan sila. Why? Because the Spirit is giving life in our time today. In the Old Testament, og di nimo ni matuman, mamatay ka. But in the New Testament, og mutuo ka, mabuhi ka. Amen. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, that is our message today. And now, in chapter 4, mga pinangga nga mga kaigsunan, seeing that greatness of the ministry of the Apostle Paul, seeing the greatness of his apostleship, seeing the greatness of his message, ana si Apostle Paul, yes, great kaya akong trabaho ay man apostle. Great kaya akong message because I bring the glorious message that fades not away. Nga, mas mo shine pa the more it is being preached. Now, having those great ministry and great privilege, I am a weak vessel. Luya ko, unworthy ko. Basin baya makaingon mo nga, tungod sa ako ang trabaho as an apostle, basin biya nga makaingon mo nga tungod sa akong mensahe nga glorious message, basing makaingon mo nga kuyaw ko, dili ko kuyaw. So mo ni ang chapter 4 verse 1 to 7 karon mga kaigsuonan. You see? Di ba nice kay mga pinangga? Very nice. Kuyaw kayo. Ano lang tantawon karon ang mensahe sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. And because of those problems, grabing problema ni Apostle Paul. When, even though Apostle Paul's message is glorious, na yung mga tao nga indifferent. Di maminaw. You see? And na yung mga tao nga hostile. Awayon siya, patyon siya. Og napay mga tao nga iribatal pa ang iyang mensahe. That's the problem of the Apostle Paul karon. Nga kuyaw na unta akong mensahe. Kuyaw na unta akong trabaho, but there are people nga di maminaw. There are people nga awayon ko, attempt sa patay. There are people nga dauton siya. Taliwala sa iyang kuyaw nga mensahe ug trabaho. And kabalo ka sa verse 1 mga kaigsuonan sa atong text tanawa gani. Therefore, seeing we have this ministry. So meaning Apostle Paul is saying, among ministry kuyaw gyud kayo. Dili basta-basta seeing, tanawa among ministry. Seeing we have this ministry, we preach the glorious gospel. Which glory nga dili gyud na fade away. Which glory nga magpadayon, maglahutay. Kuyaw niya among ministry, kuyaw among message. Batingon pa niya, as we have received mercy, we faint not. Nganong ma-faint man sila? Nganong maluya man sila? Kay naay taong indifferent. Sa inangkap? Sa simbahan? Grabe ang preparation sa pastor, praying for the message, pero naay tao nga tulog-tulugan lang ang mensahe. Tulog-tulog lang ang mensahe. You see that?
Way respeto sa pulong sa Ginoo. You see? So atong makita ang mga pinangga nga mga kaigsuonan. That's very bad. And that is something that could give discouragement to a preacher. You preach your heart out to the people. Imong wali ang imong kasing-kasing, showing your emotion, showing your zeal, everything, and then seeing the people indifferent. Mao na si Apostle Paul, ingon pa niya, we faint not. Kay nganuman, nanginahanglan sa encouragement, bisan pagkuyaw iyang trabaho, bisan pagkuyaw iyang mensahe, nanginahanglan gyud sa encouragement para dili siya malose heart, maluya. Amen. Kinsa man sa inyo ang nakasulay, mga soul winners, nakasulay gud mo ani. Pag adto ninyo sa plaza o nanuktok mo balay, pagkahuman, mapili ba ko mo share sa word of God sa inyo ha? Nya pagkahuman, sige, share lang dia. Kamulong ga share kasi gananag cellphone ang imong gishiran. Ikaw pud padayon mo kag share. Inani man gud ni ma'am, inani man gud ni ma'am. Anya pagkahuman, ma'am, saman ma'am? Nasabtan niyo ma'am? Ha? Oo. Ana pagkahuman dayon kayo na. Murag ana ka nga. I am giving you a favor. Gusto ko maluwas ka. Pero ngano man nga murag. And then muuli ka nga murag bugat imong kasing-kasing. And then i-question mo imong kaugalingon. Ana ka nga, dili man siguro ko kabao magsulwining. Wala man siguro ko giubanan sa Holy Spirit. Nakasala man siguro ko. Nganong dili ko effective? Unsa akong problema? Lord, unsa akong problema? Pagkasunod, mabot na nakagana, dili lang ko mag-uban. Ay, ngano man? Di man gyapon ko kabalo. Kaya may maminaw na ako. Katong last na akong gisiran kay naglingog-lingog raman. Indifference. It will give the preacher mga pinangga nga mga kaigsuonan heartache. You see? You know, most of the time you preach a message about something and pagkahuman og simba gyud mo approach sa imuha ang usa ka tawo moingon, pastor, mananggid ko pastor, ako ning buhaton. Bago bagay nimo giwali nga dili. Ang ginadayon. And you know my answer? I would not say no. I would not say nga giwali gyud ako. Ayaw. I would not say no. I would say, you hear? Kabalo ka sa mga ngay buhaton? Then do it. Let's just wait. What will happen? You see? And ano man, if I cannot discipline the people, I will let my Father discipline you. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan that it will be heartache. Sa sinsa ko ang ministry mga kaigsuonan, kaisa pa lang ko nakasulay nga gi-attempt og tigbas kay nagsangyaw ko. Kaisa pa lang. Ngurag niya na sama niya. Nangisog naman yung tawanan ni. Inainay tag-exit ani kay tigbasanta. You see? And many times nako nakasulay nga nagsangyaw nga singgit-singgitan sa imo ang gisangyawan. Ako ray naluoy ninyo! Kamo, mga kulto mo! Ako ray naluoy ninyo! Moana agad sa imo. Pagkahuman, kamulok ang gagawa sa balay, nang gawas ang mga silingan, naglantaw. Unsa to? Kinsa na? Ulaw. You see? Ulaw. And sometimes, it will be the reason that you will lose heart. Lami naman dili iba kuan eh. But mga pinangga, si Apostle Paul na gisulti. And it will be the point number 1 mga kaigsunan. Nganong may encourage man ta? Number 1, ay mo kalimot, we are unworthy vessel. Kay unworthy vessel man ta. Ito nang sabtulon niya, nganong unworthy vessel. But let's begin with this point number 1. Remember, kita mangutanan, dili pasabot nga, pastor lang ang ministro. When you are a Christian, you are a minister of God. So lugoon ka sa Ginoo. You serve the Lord. And do not lose heart. Ayaw kaluya. Ngano man? Number 1, sa diha nga nagsangyaw ka or nangalagad ka sa Ginoo, number 1, you are not the one giving people the favor. You are the one receiving the favor. Unsay pasabot nimo, pastor? Klaruha daw, pastor. Atong klaruhon, atong hinahinayon. You are not called to do someone a favor. You yourself is receiving a favor
when you are serving the Lord. Now, Pastor, Bisaya daw, Pastor, para mas maklaro, Pastor. Inani mga kaigsuunan. Ang ato mangungunahuna, pag mga lagad tas Ginoo magsangyaw ta, paminaw mo. Kay ako na gani ang mutabang sa inyo para mga luwas mo, di pagid mo maminaw. Di ba tama? Ano tong mindset, di ba? Paminaw mo. Kamu pa'y tabangan, kamu pa'y sangyawan, kamu pa'y palidili. Paminaw mo, kay I am here to help you. I am here to give you a favor. Pabor niya akong gihatag, pwede ko mo trabaho dito, pwede ko manginabuhi, pwede ko maglingaw-lingaw, but I am here coming to you to tell you the gospel para maluwas mo. Paminaw mo, I am giving you a favor. That's our mindset. Pero actually di ay, when you are serving the Lord, kung gapangalagad kas Ginoo, gipili kas Ginoo mo sangyaw, gipili kas Ginoo mag-serve, and even the lowest of the low nga trabaho diri sulod sa simbahan, actually God is giving you a favor. Amen. Kanawang verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received what? Mercy, we faint not. So mga pinangga nga mga kaigsuunan, wa ka gitagaan sa Ginoo ministry, kay giganahan ang Ginoo nimo, gitagaan kas Ginoo ministry, kay naluoy ang Ginoo nimo. So ang ato ding ministry mga pinangga is tungod sa kaluoy sa Ginoo, naluoy ang Ginoo kang James, mo na nga gitagaan si James og gitawag ministry nga mahimong pastor. Naluoy ang Ginoo kang gitawag Brother Lawrence, mo na nga gitagaan si Brother Lawrence og opportunity sa Ginoo nga mahimong song leader. So mga pinangga nga mga kaigsuunan, I am here as a pastor because of the mercy of God. O salamat Ginoo, nga naman, unworthy vessel man ko. Amen. Mura bitaw ka na bitaw, na usa ka taong dato, nagbakay-baklay, nakakitaglatag, gisipa niya. Pagkataod, latang tayaon. So ni latang tayaon, gisipa niya. Pagkataod-taod, itong latang tayaon, iyang gipunit, gidalan niya balay, gibutangan niya, gihimo niyang sudlanan og bulawan, sudlanan og dayamon. Ha? Ako Ginoo, usa ka latang tayaon, usa ka earthen vessel, usa ka taong nga makasala, usa ka taong dautan, gibutangan nimo og bulawan. That is the case there. You see, that's why mga pinangga nga mga kaigsuonan, when we are serving the Lord, thank you Lord sa imong kaluoy. Kay nga naman, mura kong latang sipa-sipaon lang, tayaon lang, ilabay na, ibaligyas, junk shop, kay grabe na kahugaw Ginoo, pero gipunit nimo Ginoo, o gihimo nimo butanganan og bulawan. Amen. Wow, and we say amen to that. Amen. We say amen to that. Wow. That's why I am being obsessed with this Corinth. Kay grabe ang mensahe. And you know, and how many years I am reading the Bible, these things occur to me now. Wow! Grabe Lord, nindot kay mong mensahe Ginoo. Pagkatami sa pulong sa Ginoo. You see? And it is being explained. Verse 7, anong verse 7? Akong i-explain bago lang. But we have this treasure in what? Earthen vessel. I will explain that more afterwards. Now, tungkol kay na may indifference ang mga tao, na may hostility, na may mga laban nimo. Sa inan ka, no? Ang imong gihimo, maayo raman. Sa akin marag hinahinay, brad, no? Hey, okay. Ang imong gihimo, maayo raman. Wala man kay gihimong dautan. Pero awayon ka, di ka paminahon. You will lose heart. And you know, listen carefully. And because of that, ayaw kalimot nga ang favor sa imo ha. Kaya nga naman, because of that, because of the indifference, tanawang verse 2. But have renounced the hidden things of what? Not walking in craftiness, nor handling the word of God, what? But by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. So meaning mga pinanggaon sa nagiingon sa pulong sa Ginoo. Ang pasabot niya, tungod kay na may taong mga laban, tungod kay na may taong indifferent, tungod kay na may taong nga mupasakit og mangaway nimo while serving the Lord, ang imo karong temptation, matimtal ka, to manipulate the message to fit the taste of the people. Muna'y may taburon. I-manipulate nimo ang mensahe para ganahan ang tao paminaw. Di man sila maminaw ba? Unsa man ako ni kay di sila maminaw, ako ning sagul-sagulan og mga inani mauna. You know, jokes is good in the message. Sometimes I tell jokes.
Illustrations is good in the message. Sometimes I tell illustrations. Pero atong makita mga kaigsunan, God hath promised to bless the exposition of His Word. The exposition of His Word. He promised the exposition of His Word. He promised to bless the exposition of His Word. Not jokes. Dili pwede nga ang simbahan puros na pakatawa. Dili pwede nga ang simbahan puros na istorya. Kaya nga naman, God promised to bless the exposition of His Word. You know, when you tamper on the Word of God, it is no longer a Word of God. It will become Word of man. Mahimo siyang Word of man, igsuon. You see? So atong makita, yan atong isa, Brad. Atong makita, mga kaigsuunan, that when you tamper sa Word of God, di na siya Word of God, Word of man na siya. You know, temptation is real. Talking about temptation, sometimes ang good kita nga mga tao, pag naay temptation nga maabot sa itong kinabuhi, you are tempted to do something nga immoral, you are tempted to do something nga dili maayo. Sometimes ang mga tao ang una-una, grabe man, nganong gakauna-hunaan man ako ni, nganong naaman ni sa akong utok. And you feel guilty. Kaya nakauna-una kag dili maayo. And sa diya nga nakauna-una kag dili maayo, guilty ka, anak ka, akin na, hinunaan man ako ni, magpakasala na lang ko. Wrong. Ayaw kalimot, temptation is not sin. Even Jesus Christ was tempted in all points as we are. Kung gakatintal ka maghimo og dili maayo, gakatintal ka maghimo og daotan, diha pagasugod ang battle. Wa pa ka nakasala. Remember that? You see? Sometimes people judge. Ano bitaw? Usahay, ma-dirty-minded ka, lain imong imagination, lain imong una-una, wa pa ka kasala igsoon. You are still being tempted. And don't be guilty. Kaya nga naman, ana nga panahon pangayog tabang sa Ginoo kay gasugod na ang gira. Gasugod na ang battle. And we preachers sometimes are being tempted to tamper on the Word of God in order to please the people. And even preachers have all other kinds of temptation. Di lang kay kamo. Nga ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, there are times we need to run away because of this temptation. But when it comes to the Word of God, matintal kanas uban, ayaw lang yun katintal sa pagtamper sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, pag imong itamper ang pulong sa Ginoo, dili maluwas ang mga tao sa word of man, but only by the word of God. Amen. You see? So remember this, I am an unworthy vessel. Akong balik, mura kog lata nga, gisipa-sipa nga tayaon na, pero gidala sa usa ka dato nga tao, gihimo niyag butanganan og bulawan. Ngano man, nga katong bulawan nga gibutang sa ako imbis magmalipayon kung gibutangan kog bulawan, ngano man nga itampir pa nako ning bulawan. Di na. Kay hugaw naman ko, tayaon man ko. So ang the best thing lang naa sa ako ay katong bulawan, i-present na ako ning bulawan the way what it is. Dili na ako ni sagulan ang bulawan og akong taya. Dili na nako sagulan ang akong bulawan o gitawag nga unsa pang gikan ako. Kay ngano man, kay kung ako pa ning sagulan ang bulawan og taya, kinsa may gusto ganahan ana? Maalaan ang bulawan og metal kanay taya. So kung ikaw latara ka, naghimo kas Ginoo og butanganan og bulawan, ay nasaguli ang mensahe katong bulawan og taya. I-present na ang bulawan the way it is kay mo na igahom sa Ginoo. You see? So by the grace of God, mga pinangga nga mga kaigsunan, let's not tamper the Word of God. You see? Let's preach the Word of God the way it is intended to be preached. Dili na pwede, according to Paul Chapel, dili pwede nga sa simbahan, basahon sa pastor ang text. Kay basa naman ang text, they think that they give the due honor to that text because it was being read to the people, but after reading the text, they leave the text
and talk about something else. Yun pa ni Paul Chappell, pag ulan ako gibasa gahapon, it must not ought to be in a Bible-believing church. In a Bible-believing church, the Bible must be expounded. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan. We must not tamper the Word of God. And their indifference, remember, is not your fault. Pag naitaong di maminaw nimo, di ba ma-discourage ka? Kung ibalikon, ma-discourage ka, di man siguro ko kabao magsaluwining, di man siguro ko maayo magsangyaw, naman siguro ko isala, mauna di ko paminawon, naman siguro ko inani, mauna nga inani ang kakahitabo. No, higaligson, it is not your fault why people is not listening to you. Kinsang fault? Nanawang verse 3, but if, kung our gospel be hid, it is hid to them that are what? Lost. Katong mga tao who are going to hell. Katong mga tao nga, paingunay nag-impierno, they will not see and they will not hear. Kaya nga naman, in whom, verse 4, the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsunan, na ay ni blindfold sa ila. So meaning, Christianity is a warfare. Gira ang kinabuhing Kristohanon. Mauna na ay temptasyon imong kinabuhi. Mauna nga makasala ka. Mauna nga gusto sayawa nga ang kaugalingong panimalay. Pagsabungon niya, gusto sayawa nga ang usa ka simbahan. Pagsabungon niya, gusto sayawa. Baptist versus Baptist, Christian versus Christian. Pagsabungon niya, nga naman mga pinangga nga mga kaigsunan, he don't want the gospel to be preached, and he's blinding people. And you know, why pulos yung gayo, mga pastor, mga simbahan, gasigig away, gasigig tinubagay, gasigig o gitawag na unsa ilang ginabangbuhat, na ang ilang energy was given to these issues rather than going out to preach the Word of God. We must not forget that we have a message to share. Madaot manimo ang reputasyon sa usa ka tawo, it will not save anybody. It will not save anybody. You see? The only message that could save is not because so-and-so is this and that. The only message that can be saved is because Jesus died for you. Amen. It's the only message. You see, and remember, we are unworthy vessel. Gipili na kita sa Ginoo, unworthy vessel ta. And it is a mercy from Him. Mauna nga makareceive ta aning treasure. Di na to sagulan. Pure Word of God. And og namay di maminaw, gipresent na nimo nga pure, gipresent na nimo nga gold gyud ang imong gipakita, and di maminaw, dili na imong sala na sayawa. Og sala atong tao nga di na maminaw nimo. They are going to hell. You see? Our job is to tell them the truth. Mao na tong trabaho. Number 2, mga pinangga nga mga kaigsunan. Number 2, because we are, number 1, the favored by God. Ang atong ministry is a favor from God. Number 2, mga kaigsunan, since it is a favor for an unworthy vessel, number 2, it is a great responsibility. Amen. Grabe sa kabugat na responsibilidad. You see? Tiyaw mo na, we are to bear a treasure that would help people see the light of salvation. Tiyaw mo ka na. So, unsa man nato ni? What will I do? Nga, bugat man day kini nga responsibilidad. Unsa man ang angay natong pagkabuhaton. Tanawan sa Bible mga kaigsunan. Verse 5, di ba? Sa verse 4, gibutahan ta. Gibutahan ang mga katawhan. Unsa man nga mensahe ang makatabang sa mga katawhan nga mga gibutahan. Dili ang akong mensahe. Dili ang kamaayo muwali ni so and so. Kung dili ang mensahe about Jesus. Mura nang makatabang sa mga blinded nga mga tao. Now look at what we need to do. Verse 5. For we preach not what?
But who? Look at this. Christ Jesus the what? Lord. The Lord. Atong kumplituhon. Christ Jesus the Lord. Now mga pinangga nga mga kaigsuonan, it's easy to say Christ Jesus. I believe in Christ Jesus, but do you believe that He is Lord? Lord? Sabi niya sa Lord. Lord means the one who takes control of your life. If He is Lord, siya ang magbuot, dili ikaw. Dili ikaw magbuot, igsoon. Paghingon ni Jesus, manong kaon manggana? Dili, pidi Lord? Dili. Yes, Lord. Manong suot manggana? Dili, pidi Lord? Dili. Yes, Lord. Manong anha manggana? Dili, pidi Lord? Yes, Lord. Manong nisimot man ka ng utot sa yawa? Dili, pidi Lord? Yes. You see? So ato makita, if Jesus is Lord sa imong kinabuhi, mo na tong wali, Jesus is Lord. Meaning, siya mo'y matuman. Unsa ang iyang desisyon sa imong kinabuhi may matuman. Siya man ka ang Lord. And, ingon pang Bible, we preach not ourselves. So dapat di ay, because this is a great responsibility, we must not forget, we must not preach ourselves. Unsa man ko nga earthen vessel raman ko, lata raman kong tayaon. You see? Kaya dili man uso ang earthen vessel in our time today. We could use lata para masabtan sa mga tao. You see? So ato makita mga kaigsunan. Dapat dili ikaw ang makita di ay. Kung dili katong imong giber, imong sulod, Jesus must be seen in your life. Great responsibility. Jesus must be seen sa imong kinabuhi, igsoon. We preach not ourselves. Dapat pagkahuman sa mensahe sa pulong sa Ginoo, dili moingon ang mga tao nga kuyawang pastor oy. No. Pagkahuman sa mensahe sa pulong sa Ginoo, moingon mo kuyawas Ginoo oy. Kuyawas gahom sa Ginoo, kuyawas kaluoy sa Ginoo. Jesus is the centerpiece of our message. Jesus is the only attraction of His church, mga pinangga. You see? Jesus-centered singing, Jesus-centered worship, Jesus-centered preaching. You see? Jesus is the center of attraction. Amen. Pag ang center of attraction, tao na. Pag center of attraction, unsa na mga butanga, that church is no longer attractive. We will only be attracted to the church that preach Jesus. So don't preach yourself. Unsa din mga pastor, diba? We don't preach ourselves. Yung pa niya, verse 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. And look at this. And ourselves, unsa kuno? Ourselves, what? Your servants for Jesus' sake. Look at that. Remember that pastors is not people nga imong alagaran. Ang pastor mo imo alagad sa inyo. Butang na sa inyong una-una. You see? The preacher is your servant, not your master. Sa atong panahon karon mga kaigsuonan, nabali na. Ang mga tao maingon na, ako inyong pastor, nganong di man mo mualagad nako? Mogawas ang pastor sa sakinan, abrihag portahan, kuyawa oy. Init, payungan, kuyawa oy. Mukaon, hukaran, kuyawa oy. Paghuman, hungitan. Sobra na po na. Sobra na po na. You see? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, the Bible says, we, Apostle Paul nagsulti ha? We, your servant for Jesus' sake. So remember this mga kaigsuonan, you don't serve your pastor. Di ko pwede manawag sa inyo, halin mo rin, limpihi akong balay, you don't serve me. I will clean my house myself. You see? Di ko muingon sa inyo, mauna yung buhatan. No. You don't serve me, you serve Jesus. If there is anything that you would do for me,
It must be something you are doing for Jesus, not for me. Kaya kung namoy ginabuhat, para lang sa inyong pastor, higala igsoon, ayaw lang. Kaya nga naman, I am your servant. I'm your servant. You see? Before some people ask me, Pastor, di po kakapuyon, Pastor, no? Magwali pa ka, may pagkahuman, drive na bugag sakyanan. Don't worry, I'm your servant. I am your servant. Don't worry. I am here to serve you. You see? And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, we will need to serve the people with the grace of God. Ngano man nga amo nang ginabuhat nga we are becoming servant. The Bible says, it is a noble profession. Why? Ingon pa ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, verse 5, servant for what? Jesus' sake. Remember niyo John chapter 13 verse 4 to 5 ug 12 to 17? Unsay gibot ni Jesus Christ? Nikuha siya towel, gibutang siyang abaga, nilingkod siya, gihubo ang mga baho nga tiil sa iyang mga disciple, gipanghugasan niya. Kabalo mo anong gihugasan niya? Kay hugaw ilang tiil. You see? Unsa ka, kung wingon ko sa inyo ha karon, next Sunday, linya mo members of the church, kay maglingkod ko di sa tubangan, kay paghuman, magdala ko og labakara, usaw-usahon ta mo og limpyo, hugas ang inyong tiil, kay atong tumanon ang susama sa giingon ni Jesus. Pagmata ni mos buntag, kuskus ang talintanang nalikdik sa imong tiil. Kaya nga naman patay, maulaw ang pastor. Siguro, Sabado pa lang, di ka mapilog choir, kay magpampedicure ka. Kay maulaw ka, makita ang pastor nga na ay ingron imong tiil. Tama? You see? Pero nga nung gihugasan ni Jesus ilang tiil, tungod kay hugaw. You see? Ingon na John the Baptist, na ay moabot nga mas greater sa ako nga bisan pa og pagbitbit sa iyang tsinilas, wa ko'y angay. Ang trabaho nga magbitbit sa tsinilas is the job of the second to the lowest servant. But you know what is the job of the lowest of the low nga servant? Tighuga sa tiil. So Jesus Christ was willing to become the lowest servant for the people's sake. Ingon ni Jesus Christ, kung ako nga inyong agalon, ako ning gibuhat ninyo, ay pud mo pagduha-duha nga buhata sa uban. Amen. So igsoon, be willing to serve. Be willing to serve. By the grace of God, di pa ni mapakong akong ulo, by the grace of God, that is what will I do until mubalik ang Ginoo. I have decided sa ako ang kinabuhi as a pastor, di kumukaon hangtod di na ako makakita nga nangaon tanan. I have decided as a pastor, mga kaigsunan, nga di ko muplastar hangtod di na ako makita nga na-plastar tanan. Nganuman, I am your servant. You see? And by the grace of God, mga pinangga nga mga kaigsunan, we will have a servant's heart. Kaya ang problema sa daghang mga pastor karon, ganahan kay tawgon, I am a servant of God, but when they are treated as one, masuko sila. And many people, even Christians in our time today, ganahan kayo ingon nga I am servant of the Lord Jesus Christ, but when they are treated as one, mga lain sila. Kung tawgon kang sulugoon sa Ginoo, o tatuhon kang sulugoon, di ka masuko. Tama? You see? Di ka suko. And let us practice that in our homes. You know, sa mong panimalay, magin na ako ang ginapractice akong mga anak. I am showing them when I am displeased. I am showing them when I am happy. Di na ako gina-sugarcoat ang akong emotion sa ila. Pag wako nalipay. You see? And all of them, nasa lang mga trabaho sa balay. Kabalo mo, si Sinsin, David ni Sinsin, 11 years old. Upat may kabuk sa balay, pero tanan namang hugason, si Sinsin ay mahugas. You see? Si Francis, siya may tigsilig sa palibot sa balay. I have given them job, nga naman, they need to learn to become servant sa amo palang panimalaydan. Amo palang balaydan. You see? And even I am the pastor and I am the father sa among panimalay. Ako mismo, gamap ko sa balay, galimpyo ko sa balay. I am doing it, nga naman. I am also a servant.
So atong makita ang mga pinangga nga mga kaigsunan, let us put that in our mind. We are servants. You see? Great responsibility. Dapat si Jesus makita. Don't preach yourself, but be a willing servant. And God promised to us that He will bless when we expound faithfully. Responsibility man gani, bugat mga responsibilidad. So, ingon nila, when an engineer will be mistaken, the building will what? Collapse. So, si engineer nga. You see? When a doctor will be mistaken, a patient will. But when a pastor will be mistaken, soul will go to where? Hell. Grabe nga responsibilidad, no? You know? Mabitaw na, no? Kanya itong mga Sunday school teacher, silang Lawrence, silang Sister Joy, silang Ma'am Vio, before si Brother Fairlo, before ko ni-approach sa ilaha, nag-ampo gyud ko na. Nga Ginoo, please, i-prepare sila ma'am, i-prepare silang brother, silang sister, Ginoo, kay ako silang hangyoon, nga mabuhat og trabaho, nga bugat kaayo. To teach the Word of God. Mao na nga, usahay, maglalismis akong asawa. Kay hilig siya nga, ikaw ma, ayaw, pray daan. I-pray no daan. And ahead of time, itong i-pray daan, i-prepare siya sa Ginoo. Hindi ikaw, umayaw. Dili pwede. Dili ko masugot. Kay, it is a very, very serious job. You see? May magkaon na, kay ikaw una, ikaw, pwede ra. Pero pulong sa Ginoo itong ginaiskutan, mga kaigsunan. You see? And remember, muna akong gingon kanina, God promised to bless the exposition of His Word. Dili ang joke, gipramisan sa Ginoo, makatabang naman nga joke, mga illustration, mga pakatawa, mga istorya, makatabang na siya. Pero dili na mao ang gipromise sa Ginoo nga iyang i-bless. Ang gipromise sa Ginoo nga iyang i-bless, the Word of God. The Word of God. You see? And I thank the Lord, mga kaigsunan, I am trying to look at our young men diri, maminaw ko sa ilahang preaching, and I thank the Lord, nga dili lang chika-chika ang ilang ginashare, they are always going back to the Bible. You see? That's my aim, to produce people who would teach the Bible. Now, mga pinangga nga mga kaigsunan, lastly, number 3. Lastly, number 3. Number 1, the favor is out. When you are not called to give people favor, when you are called, it was a favor. Number 2, since it was only a favor, number 2, it shows that this is a great responsibility. And since it is a great responsibility, number 3, ako nang gimension balik-balik, number 3, do not forget that you are an unworthy vessel. Ay lang yun ang kalimti. Favor is yours, great responsibility, and don't forget, unworthy vessel ta. Unworthy vessel ta. You see? You are an unworthy vessel. Kaning earthen vessel nga ginaingon sa pulong sa Ginoo verse 7, tanawa, kuyawag yung kino. But we have this treasure in earthen vessel. Apostle Paul is referring to himself, I am an earthen vessel. Nga naman, that the excellency of the power may be of what? And not of us. Wow. Yawa, amen. Kabalo kaon sa ng earthen vessel. Ang earthen vessel, para inyong masabtan, murag banga. Sa mga karaan sa una, nanay mga banga, nga ganahan kami sa una sa pagbanga, pag mag-adobo na gani na among mga kuan. Kaya may refrigerator sa una. Pag mag-ihaw kag baboy sa una, ang tibuok baboy imong adobohon tanan. Nga pinamantika gyud daghang kayo. Unya paghuman, imo ding ibutang sa banga. Abtag isa ka semana di gyud madaot. Unya paghuman, ang katong iyang oil ibutang sa pagkaon. Unya kuha ang karne. Unya mga suko pag gyud na imong kuan nga dili mo patakag kuha. Magkuha ko dili pwede.
Si kuha ni bakuha, kay ngano malamog. Say ana daghan kay mga bawal. Unya ang tubig kana mga earthen mga banga bitaw. Mga tubig, mura pug gibutang refrigerator bugnaw pug ayo. Pero katong mga banga, pag maigog bato, dali na sa mabuak. You see? Danay duha ka buk banga diha sa balay. Kanang isa buak na. Ako na nang gisumpay pero pag imo na sahod buak na. Ngano man katong paglinog atong year 2019 ba to 2020, natumba na buak. Dai kay nabuak. Natumba ra, napikas. So yung Apostle Paul, we are earthen vessel. So meaning ana, it is a reminder that we preachers are replaceable. Replaceable. You see? Maybe siguro nasa inyo nga karon di ganahan maminaw nako. Maybe siguro nasa inyo karon ganahan maminaw nako. And you would like me to be your pastor. You have learned a lot. Pero ayaw mong kalimot. I am replaceable. Replaceable. Nahimo lang kong importante karon nganuman tungod sa mensaheng akong ginadala. If I will change my message, I am no longer important. I am replaceable. Mao na wa gyud pastor nga dapat manghinambog. Wa gyud alagad sa Ginoo bisan pagkamo, wa gyud alagad sa Ginoo nga dapat imong ipanghinambog imong kaugalingon nganuman. You are replaceable. Sumalagay nila, pulihan ka daw asawa nga gipakaslan. You see? Makawat ganing yuta na titulo. Sumala pa nila. Pero ato makita mga kaigsunan, I am replaceable. Pulihan ako, I need to be careful. I need to be very, very careful. E nga naman, I am replaceable. That's why, it is reminding me nga if there is any success sa Bible Baptist Church Singaw, dili tungod nako, ingon sa pulong sa Ginoo. So ingon niya. Verse 7, last part. And excellency of the power may be of what? And not of? If there is any success in Bible Baptist Church Singaw, it's not because of Pastor James, it's because of God. I must always remind the people, kung na may blessing ang inyong kinabuhi, i-bless mo, not because of Pastor James, because of God. Kaya para pag-abot sa panahon, patakabalo, nga naay mapuli nga preacher diri sa Bible Baptist Church Kidapawan, dili mo muingon, nga mas ganahan man yung Pastor James. No. Muingon mo, amen, basta kay ang iyang iwali, si Jesus ra gihapon. Kay nahimo rang importante si Pastor James, kay gipaila-ila niya sa amo si Jesus. Ug kaning tawhana, mahimo po ning importante ug kinsa man siya mopuli abot sa panahon. Ipaila-ila po niya samot sa amo si Jesus. You see? Replaceable. And mga kaigsunan, I would like to end ang lesson karon 2 points. Kay earthen vessel man ta, nahimo tang importante. Remember, it's not only the preacher, it includes you. Kay earthen vessel man ta, replaceable man ta, vulnerable man ta, weak man ta. Okay? So muna, do not treat your pastor as some holy man nga dili makasala, no. We are also an earthen vessel just like you. Kay nani man, nahimo lang tang importante tungod kung unsa ang atong sulod. So number 1, as I close, number 1, ayaw gyud habuha si Jesus sa imong kinabuhi. Kay kung imo nang ibulag si Jesus sa imong kinabuhi, unsa may mabilin? Ang earthen vessel na lang. Gustong earthen vessel? Weak, replaceable, worthless. You see? So, as long as you live by the grace of God, dapat perminti si Jesus ang naa sa imong sulod. And number 2, mga kaigsunan, this is ironic. Ironic. And somewhat, mura siya o kanang bangga. Kaya nga naman, remember ninyo? Si Gideon? Unsay gigamit ni Gideon? Earthen vessel, pitcher. Unsay ang gisulod? Torch. Unsaon man sa torch,
para makita ang iyang kahayag, dapat maunsa ang earthen vessel. Ma-broken. You can only be an effective servant of the Lord if you will be broken. Meaning, wala na kay salig sa imong kaugalingon, your confidence is in Christ. Meaning, you surrender yourself, Lord, break me and mold me again, Ginoo. Ikaw na ibahala na ako. You must be a broken vessel, not a proud vessel. You see? Not a proud vessel. Kaya kung ako tong tayaon nga lata, nga butangan o bulawan, ito mga pulsiras, mga singsing, mga kwintas nga bulawan, mas pilion ako nga daghan kog buslot, daghan kog bangag. Nganuman, kay at least, og broken ko, daghan kog bangag, daghan kog buslot, pag abot sa pagbutang sa bulawan, dili ang akong taya ang perminting makita, kung dili ang bulawan nga nasitro sa akong bangag. So you must be broken, igsoon. You must be humble enough to accept the preaching and the correction of God sa imong kinabuhi. Mga igsoon, if you are a Christian today, you are also a minister. Di lang ang pastor ang sulugoon, kitang tanan sulugoon sa Ginoo. Continue to carry Jesus in your life wherever you go. And help nga ma-remove ang mga blindfold sa mga tao by letting Jesus shine sa imong kinabuhi. Unsaon pagkakita ni Jesus sa atong kinabuhi, kung hangtod karon magsige pagyapon tag panglibak. Unsaon pagkakita si Jesus sa atong kinabuhi, kung hangtod karon mga isog gyapon kayta. Unsaon pagkakita si Jesus sa atong kinabuhi, kung hangtod karon sa atong kaugalingong pamilya way kalinaw. Unsaon pagkakita ni Jesus sa atong kinabuhi, kung hangtod karon ikaw usa ka kaanak nga dili ka mo submit sa imong ginikanan. Unsaon pagkakita ni Jesus sa imong kinabuhi, kung ikaw usa ka kaginikanan nga pagpakabana sa imong anak. Unsaon pagpakita ni Jesus sa imong kinabuhi, kung pag-abot sa pitsa 16 ting sugod sa klase, mulukso ka dito sa paril. Kung mulukso ka ilang lang na, the sport floor na, binuang lang. Binuang lang. You see? Unsaon pagkakita ni Jesus sa imong kinabuhi, na kung maski imong assignment di ka kabuhat. Wa ka disiplina. You see? Sigson, kabalo ka ang atong pagkinabuhi ibabaw sa kalibutan, nganong katinarong ko, dili lang para mahimong gwapo og hayag akong kaugmaon. Apan para ako mismo mahimong kahayag sa uban. Mahimo ko example. So igsoon, sige taglikra mo, pastor, way kabaguhan akong kinabuhi, pastor. Hangtod karon maura gyapon way kabaguhan, pastor. Way kabaguhan imong kinabuhi kay ikaw mismo wala pa nagbag-o. Itugot na baguhon kas Ginoo, di ba? O baguhon kas Ginoo, ialaw na sa Ginoo, ialaw na makita nimo ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Kung sa una maghimo kag assignment didto na sa alas 7 buntag dito sa eskwelahan, nya mangupya pagud sa classmate, karon baguhag ag sulay, di ba? Dako kay kalahian. Kung sa una suguon kag hugas plato sa imong mama, masigag yaw-yaw. Karon, man napay hugason niya ma? Pagawas kay bakong hugasan tanan. Uy, awa oy. You know? Ako bitaw isip usa ka papa, pag makit-an ako ang anak nga suguon magmugot din ako gunahan. Ay na lang. I can manage. You see? I need you, but I can prove to you I can still survive without you. You see? Kamu bitaw mga anak, kung suguon mo sa inyong mga ginikanan, pasalamat. Ay nga naman, kay bisag buwa mo, mabuhi na sila. Pero ugwa sila, ambot lag mga buhi pa mo. You see? And by the grace of God, be thankful. Kaya abot sa panahon, ikaw na pud ang mahimong amahan, ikaw na pud ang mahimong inahan, di ka gusto inanaong kasi mong anak. You see? And mga ginikanan, remember this. Ay mo kalimot. Sige taglikra mo, lahi na gid ang mga bata karon. Kabalo mo nga no?
kay lahi na pud ang mga ginikanan karon. That's the truth. Mao nang lahi ng mga bata ron kay lahi ng mga ginikanan karon. You see, if you wanted to create children like you, raise your child like how you are raised. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan, kinahanglan gyud tag wisdom. By the grace of God, if you need some help, some advices, ayaw mo adto sa YouTube, ayaw mo adto sa Google, ayaw mo adto sa asa, ayaw mo adto sa inyong mga amigo, inyong mga friend. Sumala pa sa akong papa sa una sa Manila. And I really experienced it. Kabalo mo? Napakoy gamay nga time, ako lang kwaon, kay sayo-sayo ko na human karon. Close na ako, ni ako lang i-share, mahuman na dahin ko. Mga anak, nahimo kong way klaro nga anak sa una. 14 years old, first time na ako nakita akong papa face to face. 14 anyos. Wa gid mi nag-uban sa akong papa, sukad-sukad gikan sa pagka-baby. First time na ako nakita, 14 years old. I fly gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Manila alone para magkita lang mi sa akong papa. Sa naiya nakita mi didto. I don't know what to say. Kabalon sa akong istorya. Akong gi-imagine parehatong salida nga mugakos. Parehatong salida nga maghilak-hilak or normal lang unsa gyud, hindi ko kasabot unsa akong buhaton. Pagkawan abot na ako dito. Sige na ako imagine sa eroplano pa lang. Ang eroplano Cagayan to Manila sa una 45 minutes ra. Sige ko na una, unsa akong magina ko di ba? Sinag senaryo sa akong utok, inani akong buhaton, inani. Pag abot dito, ako ginawa plano. Ni amin lang. Oh, kumusta manak? Okay lang pa. Tara na. Bakit? Dito. Why drama dito? Siya, nahitabo. And if my stepmother is listening to this, maminaw siya ani. I would say I'm sorry. Nganuman. Kabalo ka mga anak. Ang atong mga ginikanan mo, yaw-yaw gid na, mga saba gid na. Pero usahay overacting na kita. Overacting na kita. Mura bitawg. Wa na gid kay kon mura mahuot ni mantugan ba? Lamin ay pakamatay sa yaw-yaw di ko lang maminaw. Mo ni mahitabo. And that was what I felt before. Mao na akong gibuhat, nilayas ko. At the age of 15, I ran away from home sa lugar nga wa na ako gidak-an. Dito ko sa Manila, kabalo ako padulong. I walk from Muntinlupa to San Pedro, Laguna. Kaya dito ko matulog sa akong amigo. Baklay ko. Wa ako'y kwarta. Maski piso, wala. Ay, naday kwarta, 3 pesos. 3 pesos. Eh, nagpadayon ko eskwela. Ting eskwela pa man to. Mubaklay ko gikan sa balay sa akong amigo. Paingon sa eskwelahan, perting layo Biri siguro makilala, sobra pa. Layo pa. In BP reservation, paingon sa San Pedro, Laguna, itanawon si Google Map, inana kalayo akong inabaklay. Wa ko'y kwarta. Sometimes akong mama nabawa niya naglayas ko, napadalag kwarta sa ako, nasa Bukidnon, tagag ko niya 500 usahay, 300 usahay, pang sapar-sapar lang, pobre man po sila. You know, pag gutom na kay ka, wala na kay ginikanan, way gati man mo. Anak ko, may pa man tong yaw-yaw sa una kay balag yaw-yawan ko naman ko'y makaon. Lami man kayong pansit ko gan naapay ang pansit, naapay liver spread, naapay katong mga fishbowl, lami man kita maluto sa papa ba niya. Paborito na ako kada gabi pansit. Gutom naman kayo. Pagtanaw na ko sa bakery, dagko kita naawon ang mga hupya, dagko kita naawon ang mga pudding, dagko kita naawon kay gutom na kay ka. And sometimes you think muuli ka ako no? Pero ulaw naman. Lisod yung gayo. I ran away from home. Kanya, ana akong papa, before pa to, nahitabo. Ana akong papa, kaya nakabantay siya, nga murag struggle ko sa akong stepmother. Ana sa sakwa, dong, pag may problema ka, huwag kang lumapit sa mga kabarkada mo. Kasi, mapusok ang mga puso nila, kagaya mo. Ano yung gingon sa ko, I can still remember, mapusok ang mga puso nila, kagaya mo. But I never listened. Wa ko naminaw. Nihawa gyapon ko, nilayas gyapon ko. And I have realized, mga kaigsuunan, it's hard to be away from home. Katong di ko kato bitaw sa una, manglimpyo ko sa una, manghugas plato sa buntag,
maglimpyo inana sa kuan, pagpuyo na ko sa laing balay, di pwede nga di ko mabangon og sayo, di pwede nga di ko manilig sa gawas, di pwede nga di ko dili ko mahugas og plato, di pwede nga di ko mo respeto nila, di pwede nga dugay ko muuli, nganuman nakipuyo ora ko. Lahi ra gyud di ay ug nakas imong ginikanan. Kay bahala gayaw-yaw sila. Luyo silang pagyaw-yaw, pagpangga o pahigugma nimo. You see? Sigson, wag kang maniwala sa advice ng mga kaedad mo. Mapusok din ang puso nila. Why don't you go to Sister Joy, ang inyong Sunday school teacher? Para pangasabaan mo. Di ba? Go to Sister Violeta. You see? Or go to me. I'm ready to help you. You see? And mo niya kung gusto i-reverse diri sa simbahan. Dili pwede og naay problema ang pinakaulay makabalo ang pastor. Dapat ang og naay problema ang pinakaunang makahibalo si pastor. You see? Let's reverse that with the grace of God. So mga pinangga nga mga kaigsuonan, remember, kung ato nang buhaton, maglayas-layas ta, magsupak-supak ta, mag-away-away ta, magsamok-samok ta, unsaon pagkakita ni Jesus sa ato. Remember, you are earthen vessel. The only glory in you is because Jesus is in you. Let Jesus shine through your life. Manihog, manindog tanan. Manindog tanan. Magampo ta. And we will have an invitation. And as we have an invitation, igsoon, biyay mong lingkuranan. Come to Jesus. And ana sa Lord God, grabe. Unworthy kay ko Ginoo, mura kog latang tayaon Ginoo, pero bisan pag latang tayaon ko Ginoo, gibutangan ko nimo bulawan, Lord. Og di lang kay sa basta-bastang bulawan, si Jesus Christ mismo ni puyo nimo igsoon. Wow, grabe. I believe that Jesus deserves your thanks karon. Pasalamati siya igsoon. Salamat Jesus. Salamat Jesus. Salamat kayo. You made me worthy. Hugaw, dautan, makasala, napunog tentasyon, napunog mga sikreto, napunog mga tinago, pero gamit gyapon nimo Ginoo. Salamat Lord. Deserves your thanksgiving karon. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imong kayo. Bless these people, Lord, in our invitation. I pray that you would touch their hearts. Bring them here sa altar Ginoo to make a commitment sa imong atubangan. Ikaw na'y bahala na ako, Lord. Ikaw na'y bahala nila, Ginoo. Ikaw na'y bahala namo. In Jesus' name, amen. What song, Brother Norwich? Just as I am. Ikson, di na kinahanglan mahimo pang sikat. Di na kinahanglan mahimo pang kuyaw. Just as you are, kung unsa ka karon, kung unsa kang klaseng tao karon, duol lang sa tubangan karon as we sing. Just come and surrender to Jesus, kaya dili kanya balibaran. Dawaton kanya diretso. He will receive you now. He will help you now. Just as you are. Sa imong pagkaikaw karon, kung unsa makang klaseng tao karon, duol lang. Biyay imong lingkuranan. And come to the altar just as you are. Verse 1, Brother Lawrence, please. Ikson, I ask you to come just as you are. Come just as you are. Surrender to Jesus just as you are. Ninduta, no? Earthen vessel? If we would try to think about it in our time, murag latang tayaon, buslot pag yun. Pero kuyawas, Ginoo. Ginoo nga nung gigamit man kunin mo, Ginoo nga tayaon man ko, Lord.
Anong gigamit man kunin mo Ginoo nga makasala man ko Ginoo? Anong gigamit man kunin mo Ginoo nga dautan man ko Lord? Anong gigamit kunin mo Ginoo? Tubag ang Ginoo. Bisag inana kanak, gihigugma ti ka. Gipangga ti ka. So as we sing verse 2 now, you come to Jesus. Surrender your life to Him now. Verse 2 please. Continue to pray. Pour out your heart to Jesus. Pour out your heart to Jesus. Lord God, pagka magkasala na ko, Lord, igamit ko na yung Ginoo. Grabe ka, Ginoo. Grabe imong gugma, Lord. Salamat, Ginoo. Please help me, Lord. May mo ba yung blessing, Ginoo? Help me, Ginoo. Ilikay ko, Ginoong Diyos. Temptation after temptation are coming, Lord. Kita ka, Ginoo. Trials after trials coming, Ginoo. Usahay, Lord. Bugat kay Ginoo. Usahay, Lord. Murag lamin na kay isurrender. Murag lamin na kay mubuhi. Lamin na kay magpakasala. Himo na lang mga dili may butang, Ginoo. Grabe ka bugat. Pero Lord, dumduman ako opportunity man dahil tayaon man dahil ko hugaw pero gamit ko ni. That's why, Lord, I thank you. I thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Let's pray. Father God, thank you, Lord, sa imuhang panalangin. Maghihatag ka na mo, Ginoo. Thank you, Lord, for the decisions and prayers of the people nga imong gipaminaw karon, Ginoo. I know, Lord, that there are brothers and sisters nga ni-surrender, Ginoo. I-recognize nila, Ginoo, that we are just an earthen vessel. Pero bisan pa og earthen vessel rami, Ginoo, in your great love and mercy toward us, igamit minimo, Ginoong Dios. So we thank you about that, Lord. And help us to continue to receive your grace in mercy para unsa man ang imong gisalig sa amo amahan, we will really continue nga amo nang mabarugan. We will really continue nga amo og yung matuman. Thank you, Ginoo, sa imong kaayo. Thank you, Lord, for the way you will bless our lives and even among pagpadayon sa 2 Corinthians this afternoon, Ginong Dios. I pray that you would also bless the message and make it a blessing to all of us. In Jesus' precious name. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.